Alright, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isang viral na naman ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga kaplastik ay yan tungkol dito kay Boy Bulwak mga kaplastik. At sa wakas, napansin na po siya ng isa sa mga kapatid ni Rapi Tulflix mga kaplastik. Na walang iba kundi si pambansang sumbukan ng bayan na si Bitag Ben Tulfo mga kaplastik. At ito po ay isang malalang issue na at panigurado na para sa kanya parang wala lang. Ito kasi yung latest post niya na para bagang hindi siya natitinag mga kaplastik. Alam ko naman na kaya mong solusyonan ng lahat ng bagay na yan, lalo na kung marami kang koneksyon. At napapabalitaan natin na may plot twist sa kanyang negosyo. So mamaya na lang natin ibulgar yan. So meron na kasing nagreklamo sa kanya mga kaplastik. Walang iba kundi ang kanyang client niya na matagal na niyang binebenta ito mga kaplastik. Base dito sa video na ito, panoorin natin to. Mga boss, bali magandang umaga nga pala sa inyo lahat. Bali nag-back out na nga pala yung, hindi naman nag-back out, kumbaga kinancel na yung nagpa-reserve na itong ating Toyota Revo mga boss kasi na-hospital ang kanyang tao na disgrasya. So, pumunta kanina dito umaga. Gusto ko lang di paalala sa inyo ulit mga boss, available na to para doon sa mga pumunta dito at mga nagtatanong, nag-i-inquire dito sa Toyota. Take note, June 14 niya ito pinost. Dahil ang dahilan niya po ay meron po siyang tawag dito, may cancellation sa kanyang transaction dito sa kanyang customer. Hindi daw nakapagbayad gawa ng na hospital kuno ang kamag-anak ng customer niya, mga kaplastik. So, ito po yung pinag-uusapan natin, yung Revo na diesel engine po yan mga kaplastik, na binibenta pa rin niya sa ibang tao kahit na hindi niya ibinigay yung deposito na 60,000 pesos. So, kupal, di ba? Kung nag-cancel ang isang tao, dapat binigay na niya yung pera, mga kaplastik. So, anong punto bakit hinuhold mo pa yung pera? Di ba? Kung hinuhold mo yung pera, dapat hindi mo ibenta sa ibang tao yung Revo na yan. Yung asol na Revo mga kaplastik. Pero binibenta pa rin niya So, pumunta kanina dito umaga. Gusto ko lang di paalala sa inyo ulit mga boss, available na to para doon sa mga pumunta dito at mga nagtatanong, nag-i-inquire dito sa Toyota Revo mga boss. Available na at nag-cancel na po yung nagpa-reserve. So, pwede nyo nang puntahan dito sa garahe yan. Toyota Revo na diesel engine mga bossing ko. Napakaganda na ito. Ayan, naka-leather seat. So, zigzag na ang sidings. Dashboard, maayos naman mga boss. Pati mga sidings, makakapal mga gulong. Ayan, Revo diesel mga boss. Aray mo, guwapo. Revo diesel. Yun, mga kaplastik. Ito po yung mga binebenta ngayon ni Boy AC Garage. Yung kasalukuyan pong pinag-aawayan nila ng customer nila. So, ibig sabihin nun, nakadeposito na yung pera pero hindi niya binibigay dahil nag-cancel na po yung tao. So, dahil dyan mga kaplastik ay natulpo nga po siya ng isang complainant. Wag na natin patagalin itong eksenang ito mga kaplastik. So magtungo na tayo sa pinakahintay na topic na ito at medyo mahaba-haba ito. So ano nga ba ang inireklamo ng isang complainant na dating customer ni Boy AC Garage? So panoorin natin to. Coming soon to selected drugstores near you. Download our Bitag app now. Eto na. Linas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ben Tulfo? Nagbabalik ang pambansang sumbungan
Punta po ako dito sa Pambansang Sumbungan para ireklamo ko po si Boy Easy Garage na ang pangalan niya ay Igil Del Mundo. Nag-down po ako ng 60K sa kanya nung May 31. Ito, May 31 ha, take note. Nakalagay sa resibo. Vehicle details. Tapos nakalagay dito down payment 60,000 which balance pa po na 150,000. So with a total of 210,000 po yung ibibili nilang Revo na color blue, Toyota Revo na diesel engine mga kaplastic kagaya ng pinakita natin kanina na sinabi ni Boy AC Garage na malinaw na pinakancel na po niya etong transaction na to. Pero unfortunately, yung 60,000 na yon nung June 4 na pinost ni Boy AC Garage mga kaplastic ay hindi pa po binibigay ni Boy Bulwak. So bakit? Anong dahilan? Tapos tinanggap niya po yung 60K. Ang napag-usapan po namin na babalik po ako ng June 15. Nung June 14, bumalik ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na mababayad yung 150. Agad akong sinabihan na forfeited daw yung 60 ko. Ang may tutulong lang daw niya sa akin, mabigyan ako ng kunting pera. Di naman nata pwede yan mga kaplastic. Forfeited for what? Diba? Forfeited. Yung 60 ko. Ang may tutulong lang daw niya sa akin, Ito. Yari. May ads kasi. si Garage. Alam niya ay Igil Del Mundo. Nag-down po ako ng 60K sa kanya nung May 31. Tapos tinanggap niya po yung 60K. Ang napag-usapan po namin na babalik po ako ng June 15. Nung June 14, bumalik ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na mababayad yung 150. Agad akong sinabihan na forfeited daw yung 60 ko. Ang may tutulong lang daw niya sa akin, mabigyan ako ng kunting pera. Tarantado. Iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, so ngayon, unang-una, bago tayo magsimula, no, gusto ko lang sabihin na actually itong na-representa natin ngayon na umano'y nagbenta sa kanya ng sakyan, sa lahat ng mga kaalaman ng mga tao, nagkaroon na siya ng mga previous issues at marami mga issues pang iba pa na kumakalat ngayon sa social media. Noong unang sikat na sikat, kesyo magaling, ganito ganyan, but ngayon, unti-unti nang dumadami ang mga problema niya. Itong umano'y nababanggit na Boy AC Garage. So kasama natin ngayon itong mismong complainant na bumili ng sasakyan dito kay AC Garage or sabi ng ating ibang mga staff dito na si Boy Bulwak daw. So magandang umaga po sa inyo, Sir Jeffrey. Magandang umaga Cobras. po, sir. So sir, tama po ba bumili kayo ng sasakyan dito sa Boy AC Garage na to? Opo, sir. Etong Boy AC Garage, paano mo sir na tagpuan na talagang dapat bumili ka dito? Nakita ko po sa live niya po sa... Jeffrey Combras. Nagtiwala ka dahil sa dami ng followers niya? Opo, dahil sa maganda kasi yung mga bitaw ng bunganga niya eh. Bitaw ng bunganga niya, magaling siya magbenta. Oh, yun. Yan ang mahirap sa inyo mga Pilipino. Ugali nyo kasi yan eh. Mahilig sa bitaw. Porket magaling magsalita, hindi na kayo mag-iisip pa ng mas malalim pa doon. Kasi kapag bibili tayo ng sasakyan, lalo na kung pinag-uusapan dito ay malaking pera na ang binibitawan mo, ay dapat kumuha na kayo ng ekspertong mekaniko. Pangalawa, mag-decided kayo kung talagang desidido kayo na magbitaw ng pera. At kakabitaw ni AC Garage ng mga pananalita niya kasinungalingan, ay nagbitaw ka rin ng pera ng 60,000 pesos. Nabagsak sa kalooban mo naman. Pakiramdam ko dito kay Pakiramdam ko dito kay Boss Jeffrey Combras. Meron sigurong nanulsol sa kanya na wag mo nang ituloy ang pagbili ng sasakyan.
Kasi masasayang lang talaga yung pera mo. Biroin mo 210,000 pesos. Tapos bibilin mo yung sasakyan, papaog-paog. Hindi ka ba kinabahan nung pinanood mo yung review o yung issue niya na nagkaroon ng trending? Nag-trending siya sa social media, hindi mo napanood. Diba? Obvious naman, mga ka-plastic. Ewan ko kung bakit ang dami pa rin nauuto ni Boy AC Garage. Siguro hindi na, let's say, yun nga, gaya nga na sinabi ko sa panahon ni Norman Mangusin, na kahit na halos buong mundo na po ang nakakaalam ng katarantaduhan ni Norman, ay hindi po lahat ay nakaka-recognize na ganito pala ang background ng mga taong pinagkakatiwalaan nila. Let's say, sa 100 katao, para pagpalagay na natin na 80% lang ang nakakaalam na tarantado itong si Boy AC Garage. Pero yung 20%, hindi naman kasi mahilig mag-social media yung iba dyan eh. Yung iba hindi marunong mag-cellphone, yung iba walang interesado sa mga chismis, baga trabaho lang, etc. Ganon. Kaya hindi mo na nag-research bago mamundar ng mga ganyang bagay, mga ka-plastic. Kasi bago ka pumunta sa isang taong mapagkakatiwalaan, i-background check mo kung talagang mayroong siyang issue, may ginagawa bang kalokohan, o talagang legit talagang maaasahan ng kanyang kumpanya o kanyang tindahan. Para sa gayon, yung binitawan mong 210,000 o kahit mag-deposit ka ng 60,000, hindi mo panghihinayangan eh. At may assurance ka na may karapatan kang mag-refund once na hindi mo na ituloy yung transaction. Kasi hindi mo pa naman nagagalaw yung item eh. Hindi mo pa nga nagagamit. So, anong rights ni Boy AC Garage doon, mga ka-plastic? Galing siya magano kaya Nahikayat ka. Oo, namumurahan ako. Namumurahan ka doon sa sasakyan, pero mapapamura ka din. Napapamura naman. Okay. So ngayon sir, doon sa sasakyan na inyong binili, na-close nyo. Tama po ba? Yung sasakyan. Nag-down po ako ng 60k, sir. Mhm. Tapos nag-usap kami na June 15 ibibigay ko sa kanya yung kulang ako Okay. ng 150. Okay. Yun nga lang, sir, nagkaroon ako ng problema sa trabaho. Kaya yung 150 nabawasan ko. Mhm. So hindi mo na kaya sir bayaran yung sasakyan na binabanggit na binili nyo nung una Opo. through down payment. Tama po ba? Opo. Dahil dun sa inyong hindi inaasahan. Pagkatapos kinausap nyo ba itong Boy AC Garage na ito regarding sa issue na sir, nagkaroon po ako ng problema, pasensya na po at magbaback out ako doon sa transaction. Sana mabawi ko yung akin down payment. Kinausap ko po siya nung June 14 po. Sabi ko, Anong naging sagot niya? ang sabi niya, forfeited daw yung pera ko. Forfeited daw. Oo. So once sa pagbigay mo ng down payment, kahit man hindi mo pa nagagamit yung sasakyan, forfeited na siya. Opo. Yung sasakyan hindi mo na ilabas, tama? Hindi po. Kahit kailan hindi mo na ilabas, Hindi po. tama? Okay. Na-road test ko po, pero Yeah, hindi. meron kayong picture ata sir na may hawak-hawak pa kayong susi. Ayan no. O nga, yan po. Nakalagay nga po dyan, dandil eh. Pinost niya sa social media, tapos kung hindi ako nagkakamali, ang dami din nagko-comment na paulit-ulit din daw ibinebenta to. Yun yung mga comment ng ano. Yun nga eh. Nagtataka nga ako bakit itong rebo na asul na yan. Tad-tad na po yan ng seller. Tad-tad na po ng buyer yan. Many times na yan na binibenta. Pati yung scripted na buyer na babae na ikinontent ko recently, yan din yung binili. Yan din yung natipuan. So, I'm just curious na may pabrika ba siya ng blue Rebo, Toyota Rebo, mga ka-plastic? At iisa lang po yung plaka. Kaya nga napagkamalan tong si kuya eh. Na scripted yung kanilang pinagbibili dyan. Kasi yan din yung binibenta. At magpahanggang ngayon, yan din yung pinopromote ni Boy Bulwak. Yung blue na Rebo na yan.
na iisa lang ang plaka. Di ba? Kasi kayo mga Pilipino, bago kayo masilaw sa mga mumurahing sasakyan at madaling affordable na sasakyan, marami pa kayong kuskus balungos na dapat ninyong bungkalin dyan eh. Hindi agad ito para tayo kasing nagpapaka-childish eh. Makakita lang na mura, nagpapanik na agad kayo. Na para bagang iniisip nyo baka maunahan ako ng ibang tao eh, ibang buyer eh. Baka bukas hindi ko na ito mabili. Isipin mo rin na kapag bumili ka ng Royal Rebong mumurahin at patakbuhin pa naman pala, tapos hindi ka nagrenta o kumuha ng eksperto na mekaniko para i-check yung mga basurang binibenta ni Boy AC Garage, mga kaplastik, talaga matetegi ka dyan. Ikaw ang talo sa puntong yan, mga kaplastik. At saka lang na niya na-realize na yung asul na Toyota Revo na diesel engine ay may iba pa pala nakabili at masyado ng gamit na gamit ito, mga kaplastik. Mga basher. So, yung pag-uusap nyo ba, sir, regarding doon, nagpirmahan ba kayo ng kontrata? Mayroon po. Ano nakasaad doon sa kontrata? Ang nakalagay lang po doon Hindi, siya. okay lang, sir. Meron ba tayong kopya? Pwede ba natin i-flash itong kontrata na binabanggit ni sir? Ayan So, po. yan lang yung kontrata? Oh, yan lang po. Parang Actually, hindi po yung kontrata, mga kaplastik eh. Acknowledgement letter na parang resibo. Tapos ang nakasulat pa dito, mga kaplastik, I fully understand and agree that this vehicle is purchased on an as is, where is basis I have inspected the unit and accept its current condition. I will not hold by AC Garage liable for any issues, defects or repairs needed after the transaction. So inunahan na niya kasi nagkaroon na siya ng issue before regarding dyan sa Boy Bulwak issue. Kaya nakalagay na po doon, acknowledge letter, hindi po kontrata yan. Walang kontrata na ganyan ang itsura na parang resibo lang sa binibili mong cellphone shop na second hand sa Bombay o sa Muslim na ganyan. Sorry to say kasi ganyan yung mga nagtitinda ng mga second hand na cellphone eh. Parang binarabarang resibo na kumuha lang dun sa trash bin. Tapos sinulat na. Pero mo magbibitaw ka ng 60,000 pesos, ganyan lang yung hinawakan mong dokumento. At parang nahulog ka pa sa bitag. Alam mo kung bakit? Kasi nakalagay dun sa acknowledged letter niya na iyong naiintindihan at sumasang-ayon ka na kung ano man ang nabili sa'yo o nabenta mo o nabili mo kay Boy AC Garage ay as is na po yan. At yun na po, wala na pong iba. At kung ano man ang defect na lumabas yan after ng transaction ninyo ay wala na pong liabilities sa kahit anong bagay itong si Boy AC Garage. So tama ba yun, mga kaplastik? Kahit saan kang bumili ng mga mamahaling sasakyan at saka mga appliances, so on and so forth, ay may warranty po yan. Pero kay Boy AC Garage, take it or leave it ang labanan. Para bagang sinasabi ni Boy AC Garage na kapag binili mo tong sasakyang kumbulok, ay wala na po akong pakialam dahil binili mo na yan, basta yung pera mo nasa akin na. Ganon ang agreement ng mga bobo, mga kaplastik. hindi ata kontrata yan, parang acceptance lang yan eh. I fully understand and agree that the vehicle is purchased as is where is basis
I have inspected the unit and accept its current condition. I will not hold Boy AC Garage liable for issues, defects, or repairs needed. Talagang parang kumonsulta ata siya ng abogado dyan Hindi. Nakalagay pa, I will not hold Boy AC Garage for any... Hindi po yung kinonsulta. Based on his experience po yan. Hindi po siguro kayo nanonood ng mga content ni Boy AC Garage. Hindi po yan nagpakonsulta sa kanyang abogado. Ito po ay base sa karanasan niya sa mga dati niyang nakatransaksyon na halos patay na siya ng customer niya dahil hindi binibigay yung perang ibinayad sa kanya dahil palpak ang lahat ng mga sasakyan niya. Wala pang 1 linggo, nagkakaroon na po ng diferensya ang kanyang sasakyang papaog-paog. So hindi po yan base sa konsulta ng kanyang abogado. At wala siyang abogado dyan. Hindi nga siya wala nga siyang DTI permit Wala siyang BIR. Mahalata mo talagang hindi siya accredited ng BIR. Hindi siya accredited ng DTI o kahit man lang business permit na nakasulat sa kanyang mga resibo, mga kaplastik. So nangangahulugan, nagtayo siya ng malaking garahe na merong ipinabebenta sa kanyang mga kakilala niya na mga bulok na sasakyan, saka siya ang parang nagmimistulang middleman o tinatawag na guarantor. Na kung magkano man ang maibenta ni Boy AC Garage dyan, malinis na sa may-ari ng sasakyang yan na pinabebenta sa kanya kung magkano man yun whatsoever, tas tutubuan lang niya na sabihin natin, let's say ang tubo niya dyan is 50,000 to 100,000. Depende pa yan, mga kaplastik, sa kung magkanong ipapabenta ng mismong dating may-ari niyan. Kasi wala siyang mga kahit anong dokumento na nagpapatunay na lihitimo siyang buy and sell ng mga sasakyan, mga kaplastik. Ni kahit nga sa mga resibo niya, wala kang makikita na kahit man lang tax details, DTI details, o kahit anong mga ahensya ng gobyerno na talagang lihitimo silang magbebenta. Mapaghalata mo talaga na bogus ang kanilang mga tinitinda. Issues, defects, or repairs needed after transaction. Pero walang nakalagay na forfeited na ang kanyang down payment. So, Wala. medyo mukhang may problema tayo dyan, sir, na kaya ka lumapit sa amin para sana masolbahan ang kanyang problema. Tama po ba? Opo, sir. So, bago tayo magtawag dito sa ating mga RPs, para sa kaalaman ng mga tao, tumawag po kami at sinubukan namin tawagan itong umarin number nitong Boy AC Garage na ito. Pero it just so happens na hindi siya sumasagot sa kahit anong mga tawag or text namin. Hindi sasagot yan. Na pagtatawag namin, kahit ano, wala. Tapos para may sinasabi pa atang text na kung ano man yun. Pero wala man lang kahit ano nangyari dun sa hindi man din nakausap. So, with that said, let's go ahead and talk dito sa ating City Legal Officer ng Gen 3 Cavite sa nakakasakop sa lugar kung saan siya nagbebenta ng kanyang mga sasakyan, si Attorney Fernando Viniegra for the 4th City Legal Officer ng Gen 3 Cavite. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Fernando. Yes po, magandang umaga po, sir. Yeah. Attorney Fernando, ako po si Carl Bitag. Naka-live po tayo ngayon. Sir, ano pong masasagot ng ating tanggapan dito sa Gen 3 Cavite na kung saan itong kumakalat na ngayon, itong Boy AC Garage na ang dami-dami sandamakbak ang problema, pati ito dito sa aming complainant na nagbigay ng down payment pero aminado naman siya na hindi niya mafulfill yung transaction at sinabi niya dun sa tao, kaya gusto niya na lang sana mabawi ang down payment. But ang sabi, hindi, forfeited na yung down payment mo. Parang medyo naasiwa ako dun, sir, sa sinasabi niya na parang forfeited na.
Inaamin naman niya, hindi naman niya nailabas yung sasakyan, hindi naman niya nagamit yung sasakyan. Nandun lang naman sa kanya, full payment upon release. So, marami na sir ang nababahala dito sa pag-oopera ng business or pag-ooperate ng ganitong klaseng negosyo. Itong Boy AC Garage na nagpapasikat sa social media na wala naman binatbat dun sa kanyang mga sinasabi. So, attorney, ano pong masasabi natin? Sure, bali nagkaroon kami ng inspection na aming Okay. BPLO at napag-alaman po namin na wala po silang business permit. Naku. Yung AC Oh, Garage. Opo. shit. So agad po namin binigyan si AC Garage ang notice of violation at closure order. Naku. Ito po ay last Tama yan. month. At napag-alaman namin last week, tuloy pa rin ang operation ng AC Garage. Okay. So ang ginawa pong hakbang ng LGU ay binigyan po sila ng show cause order. Okay. Bigyan po namin sa AC Garage ang 5 araw Matigas para ang mukha, no? magpaliwanag kung Yeah. bakit siya hindi dapat makasuhan sa paglabag ng aming ordinansa. Yes. So, kinabukasan naman, nag-reply naman sa AC Garage. So, ngayon, titingnan namin kung sapat ba yung explanation niya para hindi siya kasuhan. Anong klaseng explanation sir ang sinabi or wala pa? Ang explanation niya, sabi, wala naman siyang physical store na bakit siya kukuha ng business permit. Oh, Pero malinaw ho na siya po ay nagnenegosyo. Wala siyang physical store. Actually, sir, di ba, pati mga online selling or mga online na nagbebenta ay kumukuha din po ng permit sa inyo. Di ba po ba? Yes po, yes po. So, oo, napaka-unfair yan sa mga ibang online seller. Tapos sasabihin niya, yung pinapakita niya sa mga vlog niya, hindi po physical store yun. Tignan nyo po yung mga videos ni AC Garage since ang tagal na niyang content creator eh. Wait lang. Pero po 2023 pa yan. So 3 taon na po siya. Mga ka-plastic oh. Wag na, baka maano yung video. 3 taon po siya, 2023 pa yung kanyang page. So, nangangahulugan, nung nagsimula tong page niya, 3 taon na siyang nagbebenta nang walang permiso or sa kanilang munisipyo. Kumikita si Boy AC Garage ng milyong-milyong halaga sa lahat ng mga maloloko nilang customer nang hindi nagbabayad ng buwis, nang hindi nagbabayad ng kaukulang permiso mula sa municipal office ng General Trias Cavite. Bakit ganun? May something po ba sa General Trias? Ha? Kasi bakit yung iba ang bilis ninyong makuhanan ng permit? Bakit nyo minamanduhan? Pero pagdating kay Boy AC Garage parang wala lang. Kakatwiranan nyo, walang physical store. Ano yung pinapakita niya sa video? Di ba physical store yun kasi personal na pumupunta yung mga customer niya, walk-in. Doon pa sa lugar nila na punong-puno ng sasakyan. Anong nangyayari sa General Trias? Yung gobyerno ninyo dyan, hindi nyo napapansin meron na palang nagtitinda ng walang permit. Sulit kasi walang binabayaran tax eh. Ang babayaran na lang nila tubig, kuryente. Pati seraniko nila. Pagdating sa municipal office, yung mga permit nila, DTI permit, BIR, mayor's permit, business permit, wala silang nun. Para bagang nagtitinda lang sila sa bangketa na easy money lang. Kaya nga nakakagawa ng illegal eh kasi hindi sila permitted eh. Ngayon, pinapa-order to closure, hindi pa rin pumapayag tong mga damuho na to kasi nga parang na nga may pagka sa sindikato na to si Boy AC Garage. Ano mo bakit?
One time yung Serranico nilang alalay, pinagbantaan nila yung nagsigaw na scammer tong si Boy AC Garage eh. Pinagsabihan niya ba naman na babarilin daw niya? O, di ba? Di ba kayo naaalarma niya na mayroong ganun dyan sa lugar ninyo? O, di ba? Sa talamak naman sa General Trias Cavite, ang mga patayan dyan at saka mga illegal na gawain, mga kaplastik. Hindi na kasi nasasakupan ng gobyerno yan. Wala namang, ay sorry to say kung meron talaga kayong bitaw mga taga dyan sa General Trias, yung mga local government dyan. Pero yun mo, hindi natatakot ipasara ang kanilang tindahan. Parang bagkus, parang nangaasar pa. Di ba? Pero regarding po doon sa mga negosyo. Wala siyang physical store. Actually, sir, di ba, pati mga online selling or mga online na nagbebenta ay kumukuha din po ng permit sa inyo. Di ba po ba? Yes po, yes po. So, pero regarding po doon sa mga nagrereklamo, maaari naman po namin silang tulungan. Pwede po silang pumunta sa aming tanggapan para... Oo, sir, kasi unethical mag-file ng business kaso. practice eh. Yung pinag-uusapan dito, hindi naman siya kumuha ng permit sa lokal. Hindi naman niya nirerespeto yung lokal. Balita ko, sir, may 2 location daw siyang papunta, pinaglilipatan, pa iba-iba. Parang hinahabol Mali siya. yung unang binigyan namin ng closure order, lumipat na pala. Oh. Kaya natunto namin sa bago niyang location, kaya doon namin sila binigyan ng show cause order. Kung ako, sir, ang tatanungin ninyo, dapat naka-blacklist na yan dyan sa Gentry kung ganyan Yes po, yes po. Tsaka mas maganda, ipa-arresto nyo tong si Boy AC Garage. Pati yung Serrani kung alalay niya na nakahubad. Siya kasi yung pasimuno eh. Hanggat hindi pa, tingnan nyo naman, nakikita nyo naman sa latest vlog nila na para bagang wala silang pakialam. Tuloy-tuloy pa rin sila. As of now, nakikita ko sa Facebook page niya, profile updated 4 minutes ago. So, ibig sabihin, operated pa rin yung kanyang modus operandi. At talagang hindi natatakot. Wala siyang pakialam, mga kaplastik. Even si Bitag, hindi niya kinatatakutan. Kasi gasino lang yan na baka mayroon niyang mga koneksyon dyan sa lokal na gobyerno. Allegedly. Diba? Bakit hindi niyo magawang arestuin yung taong yan? Ang daming iniestapan yan. Hindi na dapat i-blacklist. Arestuin nyo na yung mismong may-ari. Idamay mo na rin yung asawa. Kasi yan yung isa pang nakikinabang eh. Mga kaplastik. Ngayon, kung gagawin nyo lang show cause order, wala yan. Para sa kanya parang pupunta lang yan sa munisipyo. Magpapaliwanag lang ng maayos yan. Gaya nga na sinabi ni Kuya Jeffrey Combras magaling magsalita, may bitaw daw. Gasino lang yan na mayroong kasinungalingan na pagsasasabi ng taong yan. Tapos maglalaylo lang ng konting araw yan, paraanin lang ng 3 linggo yan, babalik na naman sa dati yan. Manloloko pa rin. Hindi na matitigil ang kriminalidad dyan sa General Trias. Ang maganda solusyon dyan, bukod sa ipasara, arestuin nyo, pakulong nyo. Sa gayon, hindi na po siya. Kasi ang ginagawa na nila, pang-i-scam na yan eh. Large scale stapa na po yung inagawa niya. Malaking pera na po ang ninanakaw nila sa mga customer niya. Tapos hindi pa kayo naalarma. Parang normal lang sa inyong mga taga Cavite yung mga ganyang transaksyon. Na kung wala pang nagre-reklamo, hindi kayo kikilos. Diba?
continuous ang kanyang paglabag at walang pagbibigay importansya ang ating lokal na parang dinidisrespect niya na parang kasi ganito. Parang hindi man lang niya alam kung ano yung batas tapos sinasabi niya nagmamarunong, nagdudunong-dunungan na siya. Parang kunwari dun sa mga pagbebenta ng sasakyan na kunwari mekaniko daw siya kuno. So, sir, ano pong magagawa natin? Posible ba itong si Boy Bulwak daw na tinatawag na pa-close na talaga, ma-blacklist lahat ng barangay, Ayun po masabihan yung para kahit gagawin anong namin. kilos niya, mahirap. Opo. Tuloy namin papasara yung sinasabi ng easy garage Okay. para naman sa wala na itong Lilipat lang yan. mabentahan na mga defective na sasakyan. Alright. Sa lugar ng Gentry, tama po Sa ba? lugar po ng Gentry, opo. Alright. Hanggang ngayon O kailan ba nag-post tong bitag na to? Natin kung kailan nag-post ang bitag. Wala. Hoy pusa! Ngayon na ibabasa kita dito mismo sa ring. Huwag kang masyadong mayabang. Matanda ka na, matatalo ka lang sa ring. Na titingnan namin kung sapat ba yung explanation niya para hindi siya kasuhan. Anong klaseng explanation? Pero malinaw ho na siya po ay nagnenegosyo. Wala ng, siyang physical store. Actually, sir, di ba, pati mga online selling or mga online na nagbebenta ay kumukuha din po ng permit sa inyo. Di ba po ba? Papeles, may mga habol na siya, pinasasara na siya kung saan-saan man siya lumilipat. So ano po magagawa ng ating HPG dito kasi baka mamaya may mga hindi maayos ang papeles, may mga hindi HPG verified na sasakyan dyan, may mga hot cars o kung ano man. Ano po magagawa natin, ma'am? Yes po, actually po, na-forward ko na po itong case po ni Sir sa ating Special Operations Division. Okay. At pupuntahan po ng ating Highway Patrol Team dyan sa Cavite. Ito pong sinasabi po Alright. nagbebenta. So para ma-verify din po ang location at makita po natin at kung ano po yung pwede po nating maitulong po sa ating pong complainant. At Yun yung itsura ng lalaki nga pala, Yung natatandaan nyo po itong si Kuya Jeffrey na napagkamalang ilang ulit nang pumupunta at ginamitan pa niya ng siya yung scripted na nagdi-deliver ng Lalamove. Ito rin yun siguro po makuha namin yung number ni Sir. Ito yun, mga ka-plastic, natatandaan nyo po yung content. Kahit yung kay Boss MG, kay Makagago WhatsApp man. Kinontent dyan yan. Etong lalaking nagre-reklamo na yan, siya rin po yung scripted na nagdi-deliver kuno ng Lalamove, yung nagpe-fake booking. Siya rin yung ginagamit. Yung naka L300. Natatandaan nyo yun? Ngayon, itong taong to, nagre-reklamo ngayon sa bitag. So, hindi na to scripted, mga ka-plastic. For real na to, mga ka-plastic. Para endorse ko po. Ngayon ko sa lang inyo, na-recognize. din po namin para po matulungan po si Sir at baka po mayroon pa tama po kayo, baka may iba pa pong mga naging biktima nito. So, Yeah. para po Marami. overall, matigil na po itong kanilang operation at pinapacheck na rin po natin baka po may mga dati pa pong mga reklamo regarding po dito sa Yeah. AC Garage na ito na nagbebenta po ng mga second hand na mga Marami na pong nagre-reklamo dyan. Hindi nyo lang kasi pinapansin. Para baga kasi sa inyo, wala lang yan And kung malampag na itong bitag, saka ka ngayon na action. Nung nagte-trending si Boy Bulwak, nung bumubulwak yung makina, ba't hindi nyo agad inaksyonan yun, yung mga panong yun? Yung radiator ba? Nakita nyo naman, di ba, ininsulto niya yung lehitimong mekaniko na matagal nang nagme-mekaniko ng 4 na dekada. Tas ininsulto lang ni Boy AC Garage.
Diba? Kupal eh. Kine-question niya yung pagiging professionalism ng mekaniko na nag-obserba ng radiator niya na bumubulwak. Dapat noon pa lang, inimbestigahan nyo na yun. Hindi yung kung kailan nagreklamo itong si Boss Jeffrey sa bitag, saka lang kayo nagising sa pagkakatulog nyo dyan nung kinalampag na kayo ng media. 'Di ba? Huwag namang ganon. Nakikita nyo na nga may anomalya nang nangyayari sa lugar ninyo, hindi nyo pa ina-actionan. Kaya walang asenso bansa natin, mga kaplastik eh. At ang masakit pa dito, baka yung mga binibenta niyang sasakyan, allegedly, na baka nakaw pa yan. Galing pa sa nakaw yan. Kasi wala tayong kamuang-muang dyan sa kung anong mga binibenta niya. May mga permit ba yan o lehitimo talagang binitawan na yan ng dating may-ari, binenta na sa kanya o something else. Kasi wala siyang may pakitang paper trail eh, patungkol sa mga sasakyang binibenta niya eh. Hindi siya honest, di ba? Hindi nga niya sinasabi kung may issue yung mga sasakyan niya eh. Nalalaman na lang nung ginagamit na ng mga customer niya. 2 araw, 3 araw, umiiyak na yung makina ng sasakyan. Di ba? So wag na natin tapusin yung video na ito kasi ang nagtapos itong video ni Bitag ay follow-up operation. Bibisita ang Bitag kasama itong HPG at saka yung municipal office ng General Trias o yung local government nila dyan para imbestigahan at magpaliwanag itong si Boy Bulwak. Aside from that, meron pong kaukulang sinampang kaso yung kapwa vlogger sa kanya. True makagago WhatsApp man. So hanapin ko lang po alam ko dito yan kay Mark Jason Warla Colahewa. Eto. As of now, nagsampa ng kaso na rin si Sir Franz Akim o yung F2A cars, mga kaplastik, laban kay Boy AC Garage. Kaya doble-doble na ang problema ni tarantadong Boy AC Garage na yan, mga kaplastik. Matutulad dito kay Norman Mangusin, mga kaplastik. Napatong-patong ang kanyang kasong kaharapin. Aside from sa inestapa niya na 60,000 pesos na down payment, ay meron pa siyang pahabol mula kay Sir Franz Akim Aldober at kay Ma'am Dana Almara at saka sa F2A cars. Tatlo ang nagsampa ng kaso sa kanya, mga kaplastik. So good luck na lang po sa kanya, mga kaplastik, dahil hindi lang po yan ng problema ni Agil Del Mundo o mas kilala Boy Bulwak, ay ito po, meron pong magsasampa ng kaso sa kanya. Dahilan yan dahil sa pag-aagi-aangilan nilang dalawa ni F2A cars, mga kaplastik. So doon umabot sa punto na nagdemanda itong another vlogger na nakalaban ni Boy AC Garage, mga kaplastik. So, sana magkaroon ng magandang karampatang hustisya ito, mga kaplastik, at tuluyan na pong mawala sa social media. At the same time, yung kanyang mga binibentang illegal dyan sa Cavite, itong si Boy AC Garage. Dahil na sa gayon na hindi na siya makapangloko pa ng ibang tao. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sir, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up, mga kaplastic? And this is Gambit, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all
para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.